Sigurado akong narinig mo na si Georgia Maloney na ipinakilala ang sarili bilang isang matinding kanana politiko na magbabalik ng malawakang deportasyon. Nanalo siya dahil sa pangakong yon. Pero sinusubukan niya magpasok ng 500,000 migrante mula sa mga bansang ikatlong daigdig. Karamihan ay mula sa gitnang silangan at hilagang Aprika. At bigyan sila ng legal na pagkamamamayang Italyano. Ano ang epekto niyan sa lipunang Italyano? Kaya paano nakaapekto yon sa lipunang Italyano? Tingnan mo ito. Ang video na ito ay kumakalat online, kung saan isang batang Italianang babae ang sumakay sa bus. Inilagay niya ang kanyang backpack sa bakanting upuan, sa tabi ng isang, masasabi ko bang, migranteng Aprikano na nakaupo. Ang simpleng aksyon na yon ang magpagalit sa kanya. Sinugod niya, pinisil ang mukha niya ng malakas, kaya nasaktan siya. Tapos tinakot pa gamit ang kutsilyo. Napigilan ng umaatake. Panurin natin ang video. Yung lalaking yon, dapat nasa Afrika siya. Dapat nasa Serengeti siya, hinahabol ng mga leon. Pero heto siya, nakaupo sa isang bus. Oo, nasa gilid siya ng bus. Isang mahirap na dalagang babae na malamang woke na liberal at hindi pinansin ang mga nangyayari sa paligid. Bakit mo ilalagay ang bag mo, sa tabi ng isang taong ganon? Dapat ay doble ingat ka. At nandun ang kanyang bag, hindi. Hindi ko napansin na kanya pala yun. Hindi ko talaga naintindihan na kanya yon. At nung sinusubukan kong ilagay ang bag ko sa ibabaw ng kanyang bag, bigla siyang nagpanik at hinawakan niya ako sa mukha. Naalarma siya at sinaktan niya siya. Handa ka na ba? Si. Nasaan si Julia Cesar? Inilalagay ko lang ang bag ko sa tabi ng bag niya at bigla siyang nagpanik. Nakaupo pa siya ng upuan, sinabi ko sa kanya na wala namang dahilan para upupahin niyang upuan. Tapos bigla siyang nagpanik. Sinabi niya, ikaw ang umuukupa sa buong upuan. Nang subukan niya itong kausapin. Pag tinanong mo siya, sasabihin niyang, oo, patriarkiya lang yan. Ganyan talaga ang lalaki, sila ang problema. Umupo pa siya ng isang upuan. Sinabi ko na ginagawa niya ito ng walang dahilan. Tuluyan siya. Nagpanik. At hinawakan niya ang mukha ko gamit ang kanyang kamay at pinisil niya ito ng mahigpit. Kaya nga nagasgasan niya ako. Oh, sige na nga. Sige na, ganyan talaga sa Italia. Oh, sige, ipapakita ko pa sa iyo ang iba. Ito ang Florence. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga guwapong Italiano. Bakit ka ganyan ka-agresibo? Relax ka. Mag-relax ka. Magilak ka! Magilak ka! Mag-relax ka. Kailangan matakot sila sa kanduran. Hanggang nitong kamakailan lang, ang kanluran ang namuno sa mundo gamit ang puwersa. Ibig kong sabihin, kayo pa rin ang hindi tuwirang namumuno sa mundo. Pero kayo, kanluran, namuno kayo sa mundo sa pamamagitan ng puwersa. Dapat ipaalala sa kanila yon. Wala. Tingnan mo yan. Walang kusang gumagawa niyan. Siya yun, may video talaga ako. Huwag tanggapin na kalokohan yan sa lungsod mo! Tingnan mo ang mga Italiano na nakatayo lang at walang ginagawa. Tapos kinakausap pa niya sila. Bakit mo tinatanggap to, pare? Seryoso, bakit? Kung itong 6, 7, 8 sa mga lalaking to ay lumapit lang. Kung nandoon ako, sumpa ako sa Diyos, lalapit ako. Sasama ako sa Kanya. Pero kung titingnan mo to, siguro karapat-dapat lang sa kanduran ang pagbagsak na to. Literal, na pinapahiya ka nila sa sarili mong bansa, sa sarili mong teritoryo. Ito ang Italia! Sige, panurin natin ang bahagi ng bagong labas na video na ito. Hindi ko alam kung saan ito at hindi ko ipapakita ang buong video. Ang bahaging ito ay sa Roma. 2 beses na ako nakapunta sa Roma dahil mahal ko ang kulturang Italiano. At tagahanga ako ng Imperyong Romano. Nakita ko pa nga yung bahagi kung saan di umano sinaksak si Julius Caesar. Hindi na tulad ng hangin ang statika. Puputulin ko ulo mo, pero hindi ako sumasayaw. Iniwan mo ang video. Hindi ko napapayagan yan sa mga kliyente. Puputulin ko ulo mo. Doon mas maraming dumadaan, papatayin ka. Mas maraming dumadaan kaysa sa hangin na talagang iminis ako dito. Gets mo? Wala nang dumadaan na yon. Kung paano dapat. At least nagsasalita sila ng Italiano. Aspetta, non c'è massa più.
Nakaangkop na siguro sila. Oo, komportable maglakad-lakad dito sa Roma tuwing gabi. Tingnan nyo to mga pare. Putang ina. Maligayang pagdating mga refugee. Mga turista. Maligayang pagdating, mga refugee. Palagay ko kakausapin niya si Eva Vlad Ingebrook. So mga kaibigan, nakilala ko ang babaeng ito, ang malakas na babaeng ito. At syempre, hindi na siya kailangan ipakilala pa. Eva Vlad Ingebrook, ikinagagalak kitang makilala. Kamusta mga kaibigan? Ang saya na makita ka, Tom. Maraming salamat, umahanga kami sa iyo at suportado ka ng mga manonood ko. Malaki ang grupo mong sumusuporta at nirerespeto ko ang ginagawa mo. Magaling siya, pero para maiksi ang video, diretso tayo sa pinaka-interesante. Si Dominic, miyembro ng parlamento ng Poland, hindi ko na lang susubukang bigkasin ang apelyido niya. Oo, gusto ko siya. May gagawin siya maganda sa video na ito. Panurin mo. Mga kaibigan, nandito ako kasama ang isang buhay na alaman sa akin palagay. Dominic, salamat. Hindi na niya kailangan ng pagpapakilala. Inimbitahan niya ako at pumayag akong pumunta sa Roma para gumawa ng video na magpapakita ng totoong buhay ng mga Europeo ngayon sa Roma, London, Sweden at iba pa. Kaya ang gusto naming sabihin, kailangan mong makita. Wala sa atin ang kayang makita ang bawat lungsod. Ang sinusubukan naming gawin ngayon ay 2:00 ng hapon sa Roma at maganda ang bahagi ng lungsod. Papanoorin natin ang clip tapos pupunta tayo sa hindi ka nais-nais na lugar. Sa madaling sabi, ito ang tunay na Roma na di mo makikita sa mga gabay sa turista. Kaya nakikita mo ang magagandang arkitektura. Pagkatapos, ipapakita namin ang tunay na buhay ng mga Europeo at kung paano sinira ni Angela Merkel ang kontinente. At gusto namin hikayatin kayo, sumama kayo sa amin, makiisa kayo, magtiwala kayo sa amin sa aming laban dahil hindi ito tungkol sa kanilang lahat kundi sa ating mga pamilya. Napaka-personal nito. Napaka-personal nito. Ngayon, ang tanong ay, saan ka ligtas maglakad sa kalsada ng Europa tulad ng nakita sa mga video ko nitong nakaraang 1.5 taon? Sinusubukan naming ipakita yon. May tanong ako, Dominic, tukol sa Poland. Ibang-iba ang Poland sa mga lungsod sa kaluram Europa. Paano mo hinaharap ito? Wala talagang illegal na migrante. Ibig sabihin ng wala, talagang wala. Hindi kami nagpapapasok ng kahit sino. Yan lang ang katotohanan. Bilang mga Europeo, pwede ninyong pilitin ang mga politiko at sabihing tularan ng Poland. Ang zero ay zero. Anong tingin mo sa katotohanang maraming iba pang bansang Europeo ang tumatawag sa iyo na rasista o pasista? Wala akong pakialam kahit kaunti. Wala talaga akong pake. Pwede nila akong tawaging pink na duwende o elepante. Yan din ang sinabi ko kay Cathy Newman noong 2018 at noong 2019 nung in-interview ako. Sinabi ko noon na zero. At lahat sila parang, paano mo nasasabi yan? Oo, nasasabi ko yan. Wala akong pake. Tamang ugali ito mga tol. Lagi ko na rin itong sinasabi, pero matagal na niya itong binabanggit mula 2018. Naalala ko yung interview niya kay Cathy Newman. Talagang nabigla siya at parang, paano mo nasabi yun? Kaya kapag may mga tulad ni Mehdi Hassan na may masamang intensyon at niloloko ka sa ganitong tanong, sabihin mo lang, oo, pakinggan mo to. Hindi ko gusto yung parida lang nila lahat natin ang mga Muslim. Sa tingin mo ba masyadong maraming Muslim sa Germany? Simula ngayon, gusto ko sana, hindi ko alam ang iyong... Ano bang nangyayari dyan sa taas? Napakasimple lang ng tanong. Sa tingin mo ba may kakayahan kang politikal? Nag-aala ka ba kung anong sasabihin ng mga sumusuporta sa'yo? Sa tingin mo ba masyadong maraming Muslim sa Germany? Hindi ko kaya. Hindi kung ako. Bakit siya nautal? Alam mo ba kung anong sinabi sana ni Dominic? Alam mo kung anong sinabi ko sana? Oo, masyadong maraming Muslim. Sobrang daming Muslim. Kailangan nating bawasan sila. Pauwiin sila sa mga bansang Muslim nila. Yan ang ugaling kailangan mo. At kung tanungin niya, Nazi ka ba? Oo, kahit anong itawag mo, wala akong pakialam. Hindi ito ang bansa mo. Pauwiin ka na. Darating na ang malawakang deportasyon. Sa totoo lang, dito na tayo ngayon. Nandito na tayo. Di mo na kailangang magpaliwanag. Ito ang bansa mo. Ito ang kultura mo. Tingnan mo ito. Tingnan mo kung gaano kaganda. Italia. Maganda ang Roma. Maganda ang Florence. Naples. Pumunta ako para makita ang Pompeii, kung saan dating naroon ang Pompeii. Pagdating mo sa Napoles, parang tambakan ng basura. Hindi dahil sa mga Italiano. Ang kailangan mong alagaan ay ang sarili mong pamilya, ang sarili mong bansa, ang sarili mong kaligtasan. Ganun talaga yon. Mga kaibigan, protektahan natin ang protektado.
Maglalakad tayo ngayon sa kalsada, kakain ng tanghalian, tapos magkasamang maglalakad muli, balikat sa balikat. Ipakita natin ang tunay na Roma. Kaya alas 2. Gaya ng pangako, magmamarcha tayong magkasama sa kalsada ng Roma. Kaya mga pare, yung bangka sa harap ko dati ay isang maganda at maayos na Italianong restaurant. At sa panahon na yon, inuupan ng mga ilegal na migrante ang bangkang yan. Tanungin natin sila kung ano ang ginagawa nila. Ay ano? Paano nangyari yon? Bakit hindi nalang puntahan ng pulis at kalad ka rin sila palabas? Hindi ko maintindihan. Ano to? Sino gumagawa nito? Makipag-usap ka ng maayos sa kanila. Ilang ba sila, Lorenzo? Hindi ko alam. Maratantya lang. Minsan habang naglalakad ka rito, makikita mong gumagamit sila ng droga at nakatira sa loob. Wasak na lahat, ganyan na talaga, kandado. Sa ilang pinto, magkakaroon tayo ng magandang usapan. Kaya tulad ng nakikita mo, mukhang inabandona na ito. Kita mo yung dami ng basura na nakakalat sa loob yan. Hello? Yo! Lumabas ka. Sa palagay ko, walang tao ngayon sa bahay. Nandito kami dahil nagpapatrolya at kumikilos. Hindi lang nagsasalita. Nandito kami para makita ang nangyayari sa magandang Roma at Italia. Bibiyay rin kami sa iba pang magagandang lungsod sa Europa para magpatrolya at kumilos. Hindi kami nagsasalita, kumikilos kami. Sa tingin mo ba ay kailangan ito sa isang lungsod tulad ng Roma? Ang mga lalaki bilang mga tunay na Kristiyanong Europeo, kailangan nilang kumilos. Kumilos ka. Kailangan mo magalit. Kailangan mo magalit. Kailangan mo iparamdam sa kanila ang takot sa'yo. Yan ang kailangan nilang gawin. Yan ang kailangan gawin ng bawat kanduranin. Magronda kayo sa inyong mga lungsod. Protektahan ninyo ang inyong mga kababaihan. Protektahan ninyo ang inyong mga anak. Kumilos. Kumilos. Tama. O mag-post. Huwag magkomento online. Kumilos at lumabas sa kalsada. Ano yon? Sinturon yan. Libre ito. Hindi libre. Bili mo ng libre. Hindi. Video, hindi. Hindi. Video. Bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi? Hindi si Martin. Bakit hindi? Ano ang itinatago mo? Hindi. Bakit libre? Walang problema. Lalaki. Walang problema. Ito ang mga bodyguard niya. Gusto ko lang malaman kung may bodyguard siya. Tingnan mo sa kilos niya. Ganyan dapat kayo mga pare. Hindi si Martin. Isa, dalawa, tatlo. Bakit hindi? Tingnan mo yan. Natatakot talaga sila. Hindi sila ganyan kumilos. Ang dahilan kung bakit sila ganito, dahil malinaw na siya ay isang miyembro ng parlamento. May mga bodyguard siya kasama. Kaya gusto ko si Tyler Olivieri. Kasama na niya ngayon si Fred na bodyguard at dalawa pa. Gusto ko rin maglakad na may 6 na bodyguard at asarin sila. Aasarin ko talaga sila ng sinasadya. Lalabas ako para maghanap ng gulo. At tingnan mo, hindi naman mahirap mapasok sa gulo. Siyempre, baka mag-alala kang ma-aresto, ma-deport, at magkaroon ng record sa pangalan mo. Pero tingnan mo ito. Hindi. Tapos na ako. Lala. Pasensya na, kumuha ng lalaki. Lalaki. Bakit hindi muka? Hindi. Muka ng lalaki. Ano? Sabi mo sa akin kung mukha ng lalaki, hindi si Martin. Hindi si Martin. Bakit hindi? Pasensya na, ano? Meron ka ba? Na itinatago. Ano ang itinatago mo? Hindi. Bakit libre? Walang problema. Walang problema, pare. Wala problema. Wala problema. Ayos lang ako. Wala problema. Hindi naman. My question is, Martin, ikaw ang nagsabi na bawal mag-video. Bakit? Hindi ba ito pag-aalaga? Sige, makinig ka. Nandito na tayo. Hindi ako nag-video. Pampublikong lugar yan. Pampubliko naman dito, bakit bawal mag-video? Anong dahilan? Hindi mo trabaho yan. Itong mga ito, Hindi, marunong siya mag-Ingles. Sabi niya, bawal mag-video. Bakit mo sinabi na bawal mag-video? Dahil saan? Hindi. Dahil saan? Hindi. Bakit hindi? Ito ay Europa, hindi ito atin. Sige, huwag mo akong hawakan. Dapat silang matakot mga pare. Kailangan nilang matakot sa puting lalaki. Bawiin niyo ang nawalang karangalan niyo. Ayan na.
Maglibot tayo ng maayos bilang turista. Makikita natin. Oo, kaya mapapanood mong buong video sa channel ng Dutch Travel Maniac. Ito ang Dutch Travel Maniac. May 600,000 hanggang 500 at 30,000 subscribers. Mga kaibigan, ito ang kailangan nyo. Kailangan mangyari ito at matakot ang mga tao. Dapat nilang katakutan ang mga halagang at batas ng kaluran. Kung hindi, ito ang nangyayari. Balang araw, magiging isang dokumentaryo ito. Hindi ko ito pinopromote. Sinasabi ko lang na magiging dokumentaryo ito. At tingnan mo ito. Nangyari lang ito sa Ireland. May isang tao sa Dublin. May nagsulog ng isang muske. May lalaking nagsunog ng muske, ngunit hindi pa natin alam kung sino. Ang Islamophobia Brigade ay agad na tumutok at sinabing kumakalat ang Islamophobia. Hindi ko sinasangayunan ang ganitong gawain. Ulitin ko, hindi ko sinasang-ayunan ng ganitong gawain. Mahigpit ko itong kinokondena. Matagal na naming sinasabi na mangyayari ito, at hulaan mo, bale wala pa ito. Kakalat ito sa buong Europa. Magsisimula kang makakita ng mga lalaking sila na mismo ang aaksyon. At kriminalidad, panununog, at pagiging vigilante. Lahat ng yan ay magiging bagong normal. Dahil sa totoo lang, matagal na itong naging bagong normal, pero mula sa kabilang panig. Kaya't oras na lang ang bibilangin bago gumanti ang mga katutubong mamamayan o mga makabayan. Ulitin ko, hindi ko sinasang-ayunan ang ganong asal, okay? Ibinabalita ko lang ito. Ako ay taga-Masid at isang kontemporaryong historiador. Mga 20 o 30 taon mula ngayon, kung buhay pa ako si Haris Sultan, at isusulat ko ang aking mga alaala. At isusulat ko lahat ng ito na aking naobserbahan sa nakalipas na 8, 10 taon o higit pa. Pinagdaraanan natin ang isang napakahalaga at kritikal na yugto ng kasaysayan ng kanluraning sibilisasyon. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Optimistiko ako at malaki ang pag-asa ko. Hindi ko iniisip na kayang pabagsakin ng mga barbaro ang kanluran. Pero nangyari na ito noon. Nabagsak ng mga barbaro ang Roma. Kaya. Hindi ko iniisip na mangyayari ulit yon. Totoo ba na hindi tinatamaan ng kidlat ang parehong lugar ng 2 beses?